mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat. Ganun nga pala akong lahat ngayon, oh. Nag-iisa lang itong lahat ko lang ngayon, mga kaibigan, oh. 2017 ang nipis. Ito lang ang lahat ko, mga kaibigan, ngayong araw. So mga kaibigan, baka naman makapaglambing ng subscribe sa inyo. Pa-press ng subscribe, pa-press ng notification bell, pasalik ng all, palike na rin ang video kung gusto nyo i-like, pa-share na rin at kung gusto nyo i-share. Maraming salamat mga kaibigan. Kaalaman mga kaibigan, itong aking quiz na to ay si Francisco Baltasar. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya nang kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-9 na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinamainam na likha. Si Francisco Baltasar, na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko, ay isinilang noong Abril 2, 1788 kina Juana de la Cruz at Juan Baltasar sa baryo Panginay, Biga, na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan. Sa lalawigan ng Bulacan, siya ay bunso sa kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral si Francisco sa isang parochial school sa Biga, kung saan pinag-aralan niya ang mga panalangin at katekismo, at kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila, kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Kolehiyo de San Jose noong 1812. Nagtapos siya sa degree na Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities at Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz, na isang bantog na Tondo poet, ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Hinamon ni Jose de la Cruz si Balagtas upang mapabuti ang kanyang pagsusulat, at noong 1835 ay natagpuan niya ang kanyang mosa na si Maria Asuncion Rivera. Nang lumipat siya sa Pandacan, nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante, sa Laura bilang Celia at Mar. Si Balagtas ay pinabilanggo Mariano Capuli, isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na inspirasyon ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagaman sa panahong iyon ang Espanyol ay ang dominanting wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalaya si Balagtas mula sa bilangguan noong 1838 at inilathala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat siya sa
Balanga, Bataan noong 1840 at pagkatapos ng 16 na buwan ay naging mayor, lieutenant at punong tagasalin ng hukuman. 2 taon matapos niyang makilala si Juana Chambeng ng Orion, Bataan. Sila ay nagpakasal noong Hulyo 22, 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae. Gayunpaman, 7 lamang sa kanila ang nabuhay. Noong 1849, inutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelyedong Espanyol. Pagkatapos nito ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltasar. Si Balagtas ay nabilanggo sa ikalawang pagkakataon noong 1856 nang ipinahayag ang reklamo ng isang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Siya ay napalaya noong 1860 at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng tula. Namatay si Balagtas noong Pebrero 20, 1862 sa edad na 74. Ang kanyang huling hangarin ay walang sinuman sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak. Sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap sa kanyang dinanas. Sinabi pa niya sa mainam pang maputol ang kanilang mga kamay kaysa mga ito ay maging manunulat. Si Balagtas ay lubos na pinahalagahan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang extemporanyong taludtod ay ipinangalan sa kanya. Ang Balagtasan, ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School, FBES, na matatagpuan sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Maynila. So, yun ang naging buhay ni Francisco Baltasar, mga kaibigan. Ang 10 sentimo nga pala na Francisco Baltasar ay 2 uri, mga kaibigan. Sa inyong kaalaman ay merong 1979 to 1982 at merong 1975 to 1978. Ang kaibahan nila, mga kaibigan, ay sa reverse. Ito yung reverse ng 1975 to 1978. Parang hirap na hirap itulak yung kagwil. Ito namang 79 to 1982, para lang naman siyang tumatakbo. Kasi nakaano siya nakabukaka parang persado siyang itulak. Itong sa 1975 to 78, parang hirap na hirap siya na parang pa-jogging ang takbo nito. So, puntahan natin ang kanyang mga pictures. Issuer Philippines Republic 1946 to date. Type standard circulation coins 75 to 78. Paras lang din dito sa kabila. Paras din ang composition nila. Copper nickel. Hindi mga magnetic yung mga kaibigan. Paras lang din yung timbang. 2 grams, 18 mm. Ay, magkaiba ng thickness. Mas manipis yung 1979 to 1982. Ang 1975 mas makapal ng konti, 1.3
1.11, 1.1 naman ang sa 1979 to 82. Para sa lahat, sabay din silang na-demonetize noong January 2, 1998. Ang overs nila parehas. Ang reverse, ang sabi sa reverse, ay ang engraver pala nila mga kaibigan. Isa lang din ang engraver nila. Si William Scheuer. Ang reverse central bank logo with in circle. Itong isa, ang reverse ng isa, Central Bank of the Philippines seal. Yun lang talaga ang pagkaiba nila. Halos parehas lang naman sila na BSP Plant Complex. Ang 1979 to 1982 ginawa sa Pilipinas at sa Pennsylvania, United States. Ito yung Franklin Mint. Ang 1975 naman to 1978, puro imported. Denver Mint, San Francisco Mint. Anong tawag nito? Bahrain Dutch Metalwork Wilde Germany, sa Germany. Tsaka sa Pennsylvania, United States, Franklin Mint. Imported itong 1975 to 1978. Sa tingin ko magkakatalo sila sa presyohan nito mga kaibigan. Puno tayo sa presyo niya. Ang 1975, very good, 10 pesos, extra fine 13, almost uncirculated 66, 140 ang uncirculated. Pero Franklin Mint ito mga kaibigan. Ang Franklin Mint mga kaibigan ito. Lagay nito mga kaibigan. Ito kaya nito, ito. Mayroon ditong letter F sa baba ng star. Itong star na to, may F dito ng tatak, yung Franklin Mint. Wala akong hawak na ganun, na double check ko na to mga kaibigan. Mahal-mahal nga itong 1975 to 78. 1979, very good 510 hanggang very good 570 ang fine, very fine 15, 22 ang extra fine, almost uncirculated 27, 29 ang uncirculated. Wala nang presyo ang 75 na apat. Merong isa pala, proof 160. Mamahalin talaga ang proof. 76, fine 13 pesos, very fine 25, extra fine 29, almost uncirculated 30, 33 ang uncirculated. 1980, 250 ang very good, fine 6.40, 13 pesos ang very fine hanggang extra fine 20, ang almost uncirculated 28 ang uncirculated. 1976, 30 ng nasabi ko na nga pala. 1977, 8.90 ang very good, fine 21, very fine 25 hanggang extra fine 36 ang uncirculated, almost uncirculated 76 ang uncirculated. ₱81, 250 ang very good, ay ang good, 760 ang good, fine 13 pesos hanggang extra fine 16 ang almost uncirculated, 29 ang uncirculated.
78. Very good, 11 pesos. Fine, 13. Very fine, 19. Extra fine, 29 hanggang almost uncirculated. 41 ang uncirculated. 1982. Good, 640. Very good, 890. Fine, 13 pesos. Extra fine. Ay, very fine. 16 pesos hanggang almost uncirculated. 32 ang uncirculated. So mga kaibigan, mas mahal ang 1975 to 1978 kaysa sa 1979 to 1982. Pero hindi pa ako nakakita ng Franklin Mint. Ay, nakita ko na pala sa kay binag ni Calimay, si Idol Calimay 09. Pinakita niya merong siyang hawak na Franklin Mint, mga kaibigan, ng Francisco Baltasar. So mga kaibigan, baka naman pwede makapaglambing ng subscribe. Papress na subscribe, papress na notification bell, paselect ng all. Kung gusto nyong i-like ang video, palike na din. At kung gusto nyong i-share, share nyo na rin. Pero kahit wala akong Franklin Mint, mga kaibigan, ang proof mahirap hanapin yun. Yung Franklin Mint, yung letter F, hindi proof yun. Sa kaalaman ng lahat, ang proof hindi umiikot sa sirkulasyon. Ang proof, nagkakaroon lang ang hawak ng isang, anong tawag nito, isang kolektor kung bibilhin mismo sa bangko. Yun ang proof, doon mo mabibili. Pero yung makikita mo sa sirkulasyon, hindi proof yun. Kung may letter F, nandito yung letter F niya, no, dyan, no, sa baba ng star. Franklin Mint lang yon, pero hindi yun proof. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Ang proof hindi makikita sa sirkulasyon at hindi hiwa-hiwalay. At ang proof, mga kaibigan, parang ano ito tawag nito, magbibigay tayo ng sample. Parang ganito, mga kaibigan, no? May ganito ang proof. Parang ganito sa commemorative na 1 peso na to. Parang ganito ang proof, may lagayan. Kaya kung may magsabi na may hawak sila ng proof, tapos nakaganito lang, nakahiwalay, imposible maging proof yun kung walang ganito. Dapat may ganito. May ganito rin. Ganyan. Ito, masasabi kong ito ay proof. Ang naka-blister pack. Proof to. Kasi hindi talaga ito umikot sa sirkulasyon. Kaya proof talaga to. Ang proof hindi umiikot sa sirkulasyon, mga kaibigan. Naka-blister pack yun ang proof. Kaya hindi ako maniniwalang may isang vlogger na may hawak siya na proof, pero nakaganito lang, nakahiwalay, tapos siya na ang gumawa ng lagayan. Hindi proof yun. Tapos sasabihin niyang may letter F dito sa star, hawak daw niya ay proof. Hindi. Franklin Mint lang yon. Pennsylvania, USA Mint. Hindi yun proof. Yun ang totoo, mga kaibigan. Huwag kayong maniniwalang sasabihin nila na may hawak ako ganito, proof. May letter F dito sa baba ng star. Hindi proof yun. Yun ay Pennsylvania Franklin Mint.
Yan yung sinasabing Franklin Mint. Pero may posibilidad na ang proof may letter F dito. Pero ang proof, mga kaibigan, magkasunod yun. Parang yun, kagaya sa pinakita ko sa naka-blister pack. Sunod-sunod yun. Halimbawa, 79, 80, 81, 82. Yun, yung apat na yun, magkasama yun. Proof yun, naka-blister pack. Yun yung proof. Kagaya din dito, may proof din ito. Pero ito naman, 1975 to 1978, apat na piraso din naka-blister pack. Yun yung proof. Pero ganitong nakahiwa-hiwalay na, huwag kayong maniniwalang proof yun. Kung lang ganyang, halimbawa, nag-iisa lang na hawak niya, ay papakita lang Franklin Mint, proof na. Hindi yun. Hindi proof yun, mga kaibigan. Yun ay Franklin Mint lang. Pero hindi yun proof. Pero mapakita ng 75 to 1978 magkasama sa isang pack, yun ang proof. So, mga kaibigan, baka naman pwedeng maglambing na subscribe. Pa-press na subscribe, pa-press na notification bell, pa-select ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload ng video. Pa-like na rin ang video at kung gusto niyo i-share nyo na rin. Maraming salamat, mga kaibigan. Magandang gabi.